Eto na naman tayo eh. Nandito na naman eh. Pakialamero na naman ang Supreme Court eh. Di umano eh. Diba, can you imagine? Nung unang impeachment complaint, nakialam na kayo. Pati ba naman sa pangalawa? Papangalawahan pa talaga ninyo? Eh, di ba sabi ko nga sa inyo, actually nakalagay naman yan sa ating article of impeachment sa ating 1987 Constitution, na ang House of Representatives ay meron po silang duty and responsibility. Meron po silang way, daan, kakayanan, 'di ba, para po diyan sa impeachment na 'yan. Sila po yung may karapatan diyan sa impeachment proceeding na 'yan. Pero bakit again and again and again, parang makikialam na naman ang Supreme Court dito? Tanong lamang po. So, anyway, ito nga pong ginawa ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte. They built a false premise. Yung ginawa ni Torion na petition, mga minamahal, that they are asking the procedure, it is not yung simpleng tanong lang sa Supreme Court. Itong kanilang goal ay ipatigil ang hearing. Ipatigil yung mga witnesses. Di ba patahimikin yung mga witnesses, i-block ang subpoenas, i-freeze ang impeachment process, which is halatado malala. Di ba? Kasi itong plano nila, ayaw talaga nilang pasagutin itong si Sara Duterte. Gusto nilang tigilan ang katotohanan bago pa ito lumabas. At yun po ang totoo. And you know what, mga minamahal, their argument collapsed on the first contact with reality. Bakit? If the complainant is weak, you cannot strengthen it through hearings. Diba, mga minamahal? Kaso itong sila Sara Duterte, in reality, mga minamahal, takot. Paano natin nasabing takot? The intention was to block the hearing. Diba? Kasi sabi nga naman ng mga commentators natin, Mima, you cannot determine if the complaint is weak without examining the evidences and hearing from the witnesses. Actually, that is really exact. Diba? So, paano kapag walang hearing, paano natin malalaman kung itong si Sara Duterte is worse, nagsisinungaling, or not guilty? Diba, mga minamahal? Kaya sa nakikita ko ngayon, the impeachment process become more worst among the worst. Parang it is a platform of blind dismissal. Ganon yung nangyayari eh. 'Di ba? Ano 'yun, yung impeachment? Ano na lang, nakalagay na lang sa akda, sa libro, yung impeachment complaint nakalagay na lang sa sa 1987 Constitution. Dapat nga pag sinabi nating impeachment, mas madali yung proseso eh. Kasi yan yung tinatawag ng pagtatanggal sa mga magnanakaw na mga public and corrupt na public servant. Kaso ang impeachment process, mas pinahirapan nila ang proseso. Which is not. Kasi ang kawawa dito, yung mamamayang Pilipino. Kasi yung petition nila dito sa impeachment, mga minamahal, kasi diba alam naman natin yung impeachment process na yan, isa din po yan sa tinatawag na fact-finding process, truth-seeking function, constitutional duty ng Congress din yan. So, hindi lang yan basta-bastang papel, hindi lang yan basta-bastang tanong, hindi lang yan basta-bastang ebidensya. Yan po ay patungkol sa totoong pananagutan. At yung mga subpoenas na yan po ay pinatawag kasi kailangan nilang maging accountable. Oo. Eh kaso ang nangyayari, mas lalo nilang pinapahirapan, mas lalo nila tayong tawag dito, yung ang dami nilang dinadaan na hanash, eklavush. So, paano na yan in the future? Di ba mas mahirap nang ma-impeach yung mga magnanakaw na public official? Yung sa Pinas, standard legal tool yan. Ginagamit yan sa korte, sa Congress, at sa mga investigation. Essential po yan to uncover, the facts. Pero yung sasabihin na, binigyan ka ng subpoena, abuso na ito, hoy, padayaw! Hindi yun totoo. Oo. Alam nga naman, mag-imbestiga sila ng isang tao, tapos walang ipapatawag na magpapatunay. So, paano natin malalaman ng totoo? Diba? Gets ninyo? Kaya sobrang linaw ng sinabi ni Jinky Luistro na yung ginagawa nilang pag-all out dito sa
or yung pag-file nila ng petition for certiorari, isa lang talagang ibig sabihin yan is to stop. 'Di ba? I-block. Ito nga pong impeachment proceeding ni Vice President Sara Duterte. Kasi meron silang prayer which is yung TRO, yung Temporary Restraining Order. Yung Temporary Restraining Order niyan para po yung preno. Magpepreno dito kay Vice President Sara Duterte na hindi na po siya ma-impeach. Yun, sa madaling sabi. Oo, itigil yung hearing. Ganun na naman. Katulad ng dati, yun na naman, again and again, yun na naman. Ano ba yan? Diba? Imbis na yung mamamayang Pilipino, diba, yung masusunod dito, bakit parang ina-undermine, ng Supreme Court yung power ng House of Representatives or ng power ng Senate na in the first place yung Supreme Court is impeachable officials din naman. Gets ninyo? Diba, nakakaloka? May pa-bloodbath pang nalalaman itong si Sara Duterte. Tapos hindi din naman pala kayang panindigan yung bloodbath? Ilang beses pa bang due process yung kailangan mo, Sara? Or kamo yung punto mo, ayaw mo lang talaga silang, ayaw mo lang talaga ikaw na mapuksa tungkol sa pagnanakaw mo sa kaban ng bayan. Kasi we are really excited. Sino nga ba si Mary Grace Tiatos? Saan nga ba napunta yung 125 million confidential funds within 11 days? Yung pagbabanta mo sa presidente. Kasi kung pag-uusapan natin yung pang-aabuso, ikaw yung abusado. Inabuso mo na lahat Yung power mo, yung pera ng taong bayan, ikaw yung abusado. Tapos ngayon magpi-playing victim ka? Talaga lang ha? Sara Duterte, really? Coming from your mouth, ikaw pa talaga tong parang balak You know what, mga minamahal, ikaw pa talaga tong may balak na parang magpabiktima? Hindi ka ba nahihiya sa mga sinasabi mo? Vice President, sa mga nilalakad ng mga patron mo, ng mga alipores mo? Kakaloka naman itong ating Vice Presidente. Simple lang. Kung wala ka talagang kasalanan, kaya mong sagutin yung mga tanong mo, tanong na pinupukol sa'yo. Abogado ka, di ba? Lawyer ka. Oh, ano yun? Grabe yung ginagawa nila. Gusto nilang ipaubaya sa Korte Suprema ang proseso na ibinigay sa Kongreso. Wala pong grave abuse dyan. Ang tawag po dyan, proper process. Ngayon, kung gusto ninyong malalo dito sa, grave abuse of discretion, 'di ba? Kung gusto ninyong manalo, patunayan niyo na lang yung sarili ninyo. Oo, may mga hearings naman tayo, may due process tayo, may opportunity kayo na mapakinggan kayo pero hindi niyo ginawa. That is the opposite of abuse. Gets? Kaloka. Napaka-bias ng argument. Tapos malalaman natin kakampihan sila ng Supreme Court. Aray ko. Alright. It's me again, Alicia ninyo, mga minamahal. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.